Kwento muna tayo. Dudugtungan ko lang itong sinasabi ni kasamang Ed. Hanggang kailan tayo maglulukuhan sa sarili natin? Pinaasa tayo ng gobyerno mabuhay. Pero ano ginawa? Nabuhay ba tayo? Ito lang. Tatanggapin ko sa sarili ko, hindi ko na ipasa sa iba. Para madali tayo. Nakakaya man isipin, ang bus company sa Pilipinas na tinagurian na 110 years sa buong mundo. Pero ngayon naghihingalo. Yun ang nambiruan na nabudol nitong ating presidente. Alam niyo kung bakit? Bago mag-eleksyon, nanahimik ako, hindi ako nagsalita maski isang beses. Dahil baka naman nagkamali ako. Ang sabi ng management namin, ipahiram natin yung dosing bus. Libre. Kasi sa ama niya to, matutulungan tayo pag umupo na siya ng presidente. Umupo ng 2 taon na presidente ngayon. Nasaan na yung pinagyayabang ng mga vlogger na ilang tulinadang ginto na dalhin dito sa Pilipinas, ilang account, 170 account, dadalhin dito sa Pilipinas para iturong dito sa manggagawa natin. Awa ng Diyos, ang Piltrangco ngayon naghihingalo. Hindi makakabiyahe ang aming mga driver ang bus kung hindi kami ang bibili ng pisa. Para lang kami mabuhay. Tama ba yun? Ha? Ginoo ko, Diyos ko. Mabuti na lang mayroon pang 5-6 na papahiram. Kaya nga masakit man isipin, nakakahiya man sa sarili ko bilang leader at manggagawa ng kumpanya nyo, tanggapin ko pilit. Dahil ito yung nangyayari sa atin. Isa pang nakakalungkot isipin, bago ko doon humantong sa budol na naman uli. Yung narinig ko noong nakaraang araw, mayroon daw bagong wage order, dadagdagan ng 35 pesos, kung di ako nagkamali. Mamaya tatalakayin natin kung bibigyan pala ako ng oras. Para lahat kayo manggagawa magising. Huwag na kayong magpatulog-tulog sa pansitan. Dahil hanggang nagpatulog-tulog tayo sa pansitan, tuloy-tuloy tayong lulukuhin. Di ba? Nakakasawa na pakinggan. Hindi naman tayo mabudol kung hindi tayo magpapabudol. Bakit? Ulitin ko ang Piltrangco. Narinig ko, ang Maharlika Investment Fund, kumita na daw. Hindi ko alam kung kumita. Dahil narinig ko sa balita sa TV, mag-i-invest na daw next year sa ibang bansa dahil kumita na. Aba, bilang masama magmura na ako rito eh. Bakit? Ito muna, unahin yung bahay mo, huwag yung kapitbahay. Hindi ka ba nasiraan ng ulo? Yung anak mo nandito, hindi na makakain ng almusal hanggang tanghalian. Unahin mo pa yung kapitbahay mo. Dito mo ilagak yan kung totoo mayroon yan. Sakipin mo itong pambansa mong bus kasi mayroon ka pinagyayabang modernization. Nasaan ang modernization? Lahat ng bus natin dito puro kaang-kaang. Di ba? Sa ibang bansa ang bus pinahalagahan. Hindi sinalaula. Ganon ako ka-emosyon. Bakit? Mamamatay na halos lahat ng empleyado namin, hindi nababayaran. Nagre-retire. Sino ang matutuwa dyan? Walang pakialam ang gobyerno. Gusto pandurugin ito. Yang DO1 with CB4 na yung putang na yan. Ha? Ginagago lang tayo dyan. Balik ako sa bus transport. Ang bus transport dapat magkaroon na ng ngipin. Mayroong DO118-12 na dapat magkaroon ng B-secret lahat ang mga driver at kumplito ng benepisyo. Anong ginawa nito mga hinayupak na ito? Nasunod ba? Ibig sabihin DO118-12 2012 nandiyan na yung batas na yan. May mga abogado pala dito, hindi pa pala yung batas. Department order lang yan. Pero may ngipin din yan.
Bakit yung DO 174, department order lang yan eh? Bakit hinaras yung manggagawa? Di ba? Ilan ngayon sa mga bus company? Ikotin ninyo, nandito lahat ng mga vlogger. Tanungin ninyo, ikaw ba mayroon kang basic rate? Ikaw ba nabigyan ng 13-month pay? Ikaw ba na mayroon kang SS pag-ibig PhilHealth? Ang sagot niyan sa'yo, mayroon kaming SS na kinaltas, mayroon kaming pag-ibig, mayroon kaming PhilHealth. Ang problema, hindi hinulog ng employer. Nakakatawa yung gobyerno, ano? 3 taon hindi naghulog ang company. Manggagawa, kung wala yung manggagawa, yung kumpanya niya, hindi yan magtagumpay. Diba? Hindi hinulog 3 taon. Oh, hinahamon ko sila ngayon, mga taga-gobyerno. Pul-pul kayo. Bakit? Hindi ninyo yan makita? Ang dami, bus company, hindi naghulog. Ano nangyari sa inyo? Ito, pasahero. Paano maging safety ito, pasahero, kung ang bus natin pinapabayaan na dapat yan tugunan ng pansin ng gobyerno? Di ba? Oh, balik tayo ngayon. Sa binanggit ng kasama kong kaed. Pasensya na kayo, magle-lecture lang ako ng konti. Sa minimum wage ko, no? Napaka-gandang pakinggan. Ako, hindi ko na ilalayo. Sa akin pa rin, halimbawa, 645 ang minimum wage. Mayroon dito mga taga-Bulacan, dito nagtrabaho sa Maynila. Mayroon taga-Maynila na sa Batangas magtrabaho. Abaliktad, nasa Batangas sa Katira sa Maynila nagtrabaho mo. Ako nasa Pasay lang. Pagbaba ko ng bahay, sasakay ako ng padjak ang minimum na pamasahe. 20. Balikan. Uuwi ako pagkahapon. Ibig sabihin, kailangan ko maghanda ng 40 pesos. Sasakay ako ng jeep. Malapit lang trabaho ko. Minimum lang ang babayaran ko. Magkano ang minimum ng jeep ngayon? 13 pesos. Madaling salita. Kailangan ko maghanda araw-araw ng 86 pesos. Magpakahirap ako sa trabaho. May 2 akong anak. Magkano na? Madaling salita, isusurkat natin, marami pang magsasalita dito. Mayroon na lang 470 matitira sa akin. Iupa ko sa bahay. Sa palagay, pinakamura, 6,000. Ang kurente ko 1,000. Ang tubig ko, 500. 7,005. Mayroon kang matitira na 6,690. Sa isang buwan, i-budget mo yan araw-araw. 223 na lang ang matitira mo, may mag-aral ka pa. Paano mo buhayin pamilya mo? Magpapauto ka pa? Idiretso ko ngayon. Mga labor sector, mga manggagawa, kanina pa ninyo akong makinig tayo lahat. Sa panahon, pagdating ng 2025 election, huwag ninyo ibuto itong mga kandidato na walang ibang ginawa, kung hindi, lulukuhin lang kayo. Maniwala kayo. Marami na ako ngayong nakita sa pag-iikot ko sa buong Pilipinas. Namimigay na tag 1,000 sa bawat bahay. Hindi lang 1,000, mayroon pang tag 5,000. Preparasyon ko, no? Kunin ninyo, tira ninyo yan, niluloko lang kayo. Pagdating ng eleksyon, makakaganti ka! Nabudol ka na, di ba? Kunin mo pira niya, iba iboto mo, yung matinong kandidato. Para siya naman na mabudol mo. Nabuhayan na kayo ng dugo, kaya siguro naintindihan na ninyo na yung wage order hindi yan makakatulong sa inyo. Pagtulungan natin ngayon, kung ang gobyerno hindi titiro, warning pa lang ito. Nakita ninyo mga driver na dito, mga leader pa lang yan, wala pa dyan ang membro. Dahil itong Bus Transport Alliance sa buong Pilipinas ito, pipilitin ko sasamahan ang rally ng maisog sa buong Pilipinas kung kinakailangan. Bay, parating ko lang sa ating mga driver na siya pinagsamantalaan. Ganon. Nakakalungkot isipin, pero hindi ako nalungkot dahil natutuwa kayo ngayon. Huwag ka nang umiyak. Dahil tatapusin ko na ito. Tumutulo na kasi yung luha ng ibang mga kasama natin. Marami pong salamat.